Mahigpit nang ipinagbabawal ang hazing pero bakit patuloy pa rin itong ginagawa? Sa kabila ng mahigpit na batas, may mga biktima pa rin ng hazing taon-taon. Ayon sa Crusade Against Violence, hindi pa tapos ang laban. Samantala sa PMA, bumaba na raw ang kaso ng hazing. Pero kailan kaya ito tuluyang mawawala? At may bagong mungkahi. Paano kung sa halip na pananakit, pagtulong sa kapwa ang gawing initiation? Posible kaya? Alamin natin ito sa balita ni Jason Rubrico. Taong 2019 nang yumanig sa bansa ang isa sa mga pinakamalalang kaso ng hazing, ang pagkamatay ni Cadet Darwin Dormitorio ng Philippine Military Academy o PMA. Matapos ang investigasyon, 7 kadete ng PMA ang sinampahan ng kasong murder, paglabag sa anti-hazing law at neglect of duty dahil sa kanilang pananagutan sa krimen. Ngunit kahit sa mahigpit na pagpapatupad ng batas, patuloy pa rin ang mga kaso ng hazing sa bansa. Ayon sa grupong Crusade Against Violence, mahigit 14 na kaso ng hazing ang naitala mula noong 2019. Since the death of Darwin Dormitorio, there were still 14 recorded cases. Pero ang lumaban lang ngayon dito ay sila Salilig sa Adamson University from Zamboanga. So ngayon may ongoing hearing sila sa Regional Trial Court ng Biñan, Laguna. Bagamat bumaba ang insidente ng hazing sa PMA matapos ang dormitorio case, may mga naiulat pa rin kaso ng physical contact sa loob ng akademya. Meron nare-report sir ng mga physical contact, but we made sure that yung kaukulang punishment is given. There's still physical contact, but not in the case, not in the level Not of in that particular magnitude, sir. the dormitorio case. Yes, sir. Para tuluyang mapuksa ang hazing sa PMA, ipinatupad ang mahigpit na reforma, kabilang ang paghihiwalay ng mga kadete sa kanilang barracks. So we segregated the 4th-class cadets. Dati kasi po, yung 4 na classes, yung first year, second year, third year, fourth year, they are housed in one barracks. After the dormitorio, yung 4th class ngayon, yung first year, segregated yung barracks nila. And we cut off the opportunity for the 3rd-class cadets. Bukod dito, pinaigting din ang mentorship classes para sa mga upper-class cadet para turuan sila ng tamang pamumuno. Isinama rin sa reforma ang regular na pagbibigay ng performance reports sa mga magulang ng kadete para magkaroon ng mas mahigpit na pagbabantay sa kanilang mga anak. Sa halip na hazing, imnungkahi naman ng psychologist na si Dr. Imelda Virginia Villar ang paggamit ng community service bilang paraan ng initiation sa mga fraternity at sorority. Instead na magdaan sila sa pananakit ng ibang tao o ng sarili nila, ang service na lang na gawin nila, mag-respond, gumawa ng proposal, paano natin matutugunan ang pangangailangan ng komunidad na ito. At yung success nila doon, yun ang magiging basihan kung karapat-dapat ba sila doon sa organisasyon na sinalihan nila. Dagdag pa niya, ang matagumpay na pagtugon sa isang community project ang dapat maging basihan ng pagiging ganap na miyembro ng isang organisasyon sa halip na marahas na pagsubok. Muli namang iginiit ng Crusade Against Violence ang kahalagahan ng agarang pag-uulat ng mga kaso ng hazing upang mapanagot ang mga may sala at tuluyang mapigilan ang ganitong gawain. Basta kailangan pagka nasaktan, kung baga, dapat mag-report yung magulang o yung bata para nga mahinto. Otherwise, kung hindi sila magre-report, hindi matatapos itong hazing neto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.